Yo, what's up? Mabilisang review lang to guys. Mabilisang review lang dito sa Maxxis tires na gamit ko ngayon. So hanap lang tayo ng magandang spot. Ganda ng lugar na to guys, no? Ang tahimik. Guys, dito na muna tayo. So mabilis ang review lang dito sa Maxxis tires. So ganito na siya kanipis. 2021 ko pa to nabili guys eh. Napagkahalataan yung hindi bumabangking, gitna lang yung nauupod. So 2021 ko pa to nabili. Tapos nasa 19k odo, magti 20k odo siya nun. So tignan natin kung ilang odo na siya ngayon. Ayan, 34,400. So dun sa likod ganun siya kanipis. Dito sa harapan naman ganito, makapal-kapal pa siya. So okay pa naman siya dito sa harapan. So i-review ko na tong likuran kasi ganito na siya kanipis. And papalitan ko na rin kasi siya. Talagang may pagkatanga ito. So ganito na siya kanipis. And papalitan ko na rin kasi siya, kaya i-review na natin. Mabilisang review lang to. So nung una nung kakakuha ko pa lang to, okay pa naman siya. Ngayon ganito na siya kanipis. Ngayon lang ako nakaramdam ng problema sa kanya. Kasi nakakaramdam na ako ng pag-skid. Nag-skid na siya, lalo na nung extension ako ng plus 3. Kapag maulan, paso ba ako sa tambucho. Kapag maulan, tapos ginagamitan ko siya ng preno sa likod, ginagamitan ko ng konting preno sa likod, dumudulas na siya, sumasayaw na. Nung naka-extension pa ako noon, pero ngayon na ganito na, okay na ulit. Pero magkakaroon kasi kami ng long ride na itong November, kaya kailangan ko na siyang palitan. Syempre bago ko palitan, magbigay muna ako ng review. So para sa presyo niya na 2,500 ata bili ko dito nun, kasama na yung gulong sa harapan. Sulit na siya guys para sa presyo niyang yun. Kasi hindi pa ako nakakaramdam na dito butas. Never pa ako na flat. So never din ako nagkaroon ng skid dito nung bago-bago pa siya. So ngayon lang talaga ako nakaramdam ng nung ganito na siya kanipis. Alam niyo ba yung ganitong gutter, diba pa-slant siya? So kapag umaapak ka dyan or sumisingit sa mga uneven roads, mararamdaman mo talaga yung motor na sasayaw. Imbis na ganyan, parang susundan niya yung pagka-incline nung gutter. O kaya yung ganitong pintura. Yan, yung ganito kakapal na yung mga makapal na pintura, pag umapak ka dito sa edge ng pintura na yan, yung mga nasa center na mga white lane, pag nag-change lane ka, pag napapaapak ka, yun, gumaganon din siya, tumatabingi. So parang sumasayaw yung motor. Or yung ganito, yung lane na ganito na pinagdugtungan na kalsada, yan, tong lane yung linya na to. Tapos siniksikan nila ng spalto, yun, ramdam na ramdam mo guys. Ramdam na ramdam mo yung dulas. Sa tuwing mag-change lane ka, tapos umaapak ka din sa ganun, sumasayaw talaga yung gulong sa likod. Ito lang naman, likod lang naman, kasi yung harapan okay pa eh. Maganda yung kapit niya guys, para sa ganitong presyo. So 2 years sa akin to. Tapos 14k odo mag 20k yung odo ko nung nagpalit ako. Sabi mo nang nasa 15k odo. So sulit na rin siya para sa kanyang presyo. Pero yun, papalitan ko na ngayon kasi kailangan na. Yun, so magta-try naman ako ng ibang gulong. Kasi delikado tong gulong ko dito sa likuran. Yung mga kasama ko pa naman sa ride sa Zambales, puro Raider. Alam na, kapag puro Raider yung mga kasama mo, hindi nila alam yung salitang chill ride. Chill rides ka mang mangyayari. So yung gulong ko sa harapan, hindi ko muna papalitan kasi makapit pa naman yan. And yung gulong ko lang sa likod, yung kailangan kong palitan kasi natatakot na ako. Pero kung nag-chill ride kayo along Manila lang naman,
Hindi naman ganun kabilis yung mga takbuhan nyo, pwede pa yan pagtsagaan. Dumi ng motor ko, wala pa kasi anong car wash. Ang ganda ng lugar na to, ang tahimik. Nadaan lang ako dito nun kasi may kinuha ko dyan, banda dyan eh. Pero dito tahimik, relaxing. Di ko alam kung anong lugar to eh. So sa mga nagtatanong, para sa budget meal na ganitong gulong, okay na rin siya. 15k Odo. Bago ka magpalit sa likod, yung harapan makapal-kapal pa yan, so pwede pa. Pwede na rin 2 taon. Hindi kasi ako hindi ko siya ganong ginagamit. Parang long ride ko lang to ginagamit. Kaya 2 taon bago naabot yung 15k Odo. Dalawang bagyo na rin yung nagawa ko dito sa gulong na to. Tapos yun nga, never akong nag-skid. Bale, ang naramdaman ko lang na skid nun is nung bumiyahe kami ng Baguio. Kasi lumabas ako ng kalsada, kamote tayo nun. Lumabas ako ng kalsada, yung gilid ng kalsada mabuhangin. Tapos biglang may papasok na sasakyan. Ito na lang, pasok ko na lang yung clip. Ulat ako dun. So ayun lang naman. Kaya sa mga naghahanap ng budget meal dyan na gulong, okay na to, makapit. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero hanggang dito pag pumupunta kami ng Marilaki, yan yung mark nya. So naibabangking ko naman hanggang dyan, pero natatakot pa rin akong isagad kasi syempre may mga napapanood akong sumasagad sa Marilaki na sumisemplang. So quick review lang to para sa mga naghahanap ng budget meal na gulong. Pasok to guys. Ang next na i-review ko ay yung flash, yung beast tire, kasi yun yung nakakabit sa Mio ko. Kaso nung January ko lang kasi kinabit yun, kaya patagalin pa natin bago natin i-review. Yun, so ito yung review natin sa Maxxis tires. Nagka-problema lang tayo nung ganito na siya kanipis. Sa bagay, palitin na rin naman kasi talaga to. Kasi ito naman yung tinitignan kung palitin na yung gulong eh. Hanapin nyo lang yung arrow, ito. May arrow dito, tapos tignan nyo yung yan yung parang bukol na yan sa loob. So pag umabot na yan dyan, ibig sabihin pwede mo nang palitan yung gulong mo. Pero kung nagtitipid ka talaga, pwede mo pa isagad to hanggang mawala yung linya dyan sa gitna. Pero kung mahilig ka sa long ride, nako, delikado na yun. Mas maganda yung safety mo na yung tignan mo, hindi na yung pagkatipid mo. Sa pagtitipid mo, mamaya gagastos ka pa ng malaki sa hospital. Ayan. So yun lang yung quick review natin guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys. Peace out. Up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.